Jesus was in a constant battle with the religious leaders known as the Pharisees. Jesus challenged their religious authority by claiming to bring a message straight from God. One topic of disagreement was regarding wealth. The Pharisees had a saying, "Whom the Lord loves, he makes rich." They were of the opinion that wealthy people were blessed by God. Today we have a number of preachers who preach what's known as the prosperity gospel that essentially agrees with the Pharisees. Jesus taught a completely different perspective. Then he said to them, "Beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions." In the 12th chapter of the book of Luke, Jesus provided us with the parable of the rich fool to fully illustrate his teaching. In this parable, a wealthy young man had so much grain he didn't know what to do with it. After some deliberation, he decided to build bigger barns to keep the grain for himself rather than sharing it with those in need. As a result, this man ensured himself of wealth in this life, but his spiritual life was void of the good deeds that could reward him in the life to come. This proved to be a tragic mistake when the young man died unexpectedly. So is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Jesus taught that material needs are far less important than spiritual needs. The truth is, God is far more capable of supplying our needs than any amount of material wealth. Material possessions are trivial matters compared to our need to store up treasure in heaven by serving others. For life is more than food, and the body more than clothing. We've all seen those who have become slaves to their possessions. Jesus taught that we are far better off if we become slaves to God. As in much of his teaching, Jesus points to our heart, letting us know that what we treasure is a direct reflection of what's in our heart. Those who have turned their back on God spend much of their time fixated on material gain. Those who know God can be at peace when they put their trust in Him rather than their bank account. For all these things the nations of the world eagerly seek. But your Father knows that you need these things. But seek His kingdom, and these things will be added to you. Jesus makes it very clear that our best investment is in our service to God by serving others. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, yung kahapon, ano ba yung sineselebrate ng mga nasa sanlibutan? Valentine's Day. Sa atin, araw-araw, ang pag-ibig ng Panginoon laging bago. Amen? Hindi tayo nakikisali sa kanila kasi higit sa lahat ang pag-ibig ng Lord na binigay niya sa atin. Amen po ba? Diba sabi nga sa kanyang salita, purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti.
sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! Praise you, Jesus. Ikaw, Panginoon, lamang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon, ay nasa sa amin. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya sa umagang ito, tayo po ay magpupuri sa Panginoon sapagkat siya'y dakila, siya ay tapat, siya ay faithful, siya ay righteous. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Okay, sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw po, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, sa lahat ng bagay, ang Panginoon ay tapat. Amen. Tayo man ay nanghihina, tayo man ay puro problema, pero ang Lord laging may solusyon. Lagi niya tayong hindi niya tayo bibitawan, kahit tayo bumibitaw. 'Di ba? Ang Lord, ang pag-ibig niya, hindi lang para sa ganitong araw na to. Mula umpisa hanggang kunin tayo ng Panginoon, ang Lord, ang pag-ibig niya, grabe. Amen. Hallelujah. Sabi nga sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin. Diba? Kaya Lord, kami po, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo, nararapat kang papurihan, Panginoon. Hindi lang, Lord, dahil mabuti ka sa amin, Panginoon, kundi, Lord, higit sa lahat, ay binigay mo ang sarili mo, Panginoon, ang buhay mo, Panginoon, sa aming mga
mga sarili, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Sabi nga yun sa iyong mga salita, Panginoon. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo, ang Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos lamang ating Panginoon, siya lang ating ihahayag. Siya lang ang ating pupurihin sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, patuloy nating purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your name, Lord. Kay dakilang Diyos na buhay. Kay tapat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo, yes, Lord. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman.
namin binabalik ang lahat ng papuring ito. Lahat ng aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. amin upang magpatotoo ang iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong buhay, sa aming buhay na nabubuhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagdiriwang namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, at ito po, Panginoon, ang lagi namin nararanasan. Lalo tigit ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po kami sapagkat nagsimula mga bagay na ikay namatay sa krus ng Kalbaryo at kami tinubos, Panginoon, ang iyong kabutihan, pagkatapat, pag-ibig, Panginoon, katubusan ay nailaan para sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila. At sa pagkakataong ito, hayaan niyo po, Panginoon, patuloy namin maranasan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, paalalahanan niyo po kami, ituwid niyo po kami, Panginoon, anuman ang aming pagkukulang, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pabanalin niyo rin po kami sa mga aral at salita niyo po, Panginoon, upang kami, Panginoon, humarap sa iyong subok, Panginoon, sa lahat ng aming gampanin, Panginoon, bilang isang kawal mo, Panginoong Yesus. Salamat po na marami at dalangin namin na magkaroon kami ng tunay na kapayapaan, kalakasan, Panginoon, at kapayapaan, at kaginhawahan, Panginoon, sa iyong mga salita at kagalingan, Panginoon, aming espiritual. At salamat po sa umagang ito. Alam po namin may inihanda kang mabuting bagay para sa amin. Tatanggapin po namin ito, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Tutuparin ang iyong mga salita. At hayaan niyo po, Panginoon, sa mga naitanim sa amin na hindi maganda, bakbakin niyo po ito, Panginoon. Huwag po kaming mag-resist, Panginoon, sa mga aral na tatanggapin po namin, kundi ito'y tanggapin namin ng buong buo na may pagpapakumbaba sapagkat ito'y nanggaling sa iyo at buhat sa iyo at ito'y buhay, ito'y nagbibigay ng kalakasan at buhay na walang hanggan, Panginoon, sa amin. Salamat po sa iyo namin pinagkakatiwala ang araw na ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa sa mga iglesia ng Diyos na buhay. At tayo'y mga ginawang kawal upang makipagdigma. Sabihin niyo po, makipagdigma. Okay. Ang lahat ng araw ng ating buhay ay puro pakikibaka. Ang iba, ang hindi iglesia ng Diyos na buhay o yung hindi po Kristiyano, sila ay nakikibaka sa masama. Puro masama ang gawa nila. Yun lang ang kanilang buhay. Okay? Tingnan po natin ang ating pag-aaral. Sa ngayon ay ang Iglesia ng Diyos na buhay. Pero nag-change po ako ng part 3 po tayo. Kung naalala nyo po, ako yung nagturo po ng mga awit. Di po ba? Si Devil po kasi ang pinagmulan po niyan eh. So bago siya naging si Lucifer, di ba? Siya ay mga awit. Di po ba? Di po ba? Worshipper po siya. Ginagamit yan at nadadaya po tayo dyan sa mga likhang awit sa ngayon, worldly. Even yung churches na papasok ng mga maling context ng mga pag-awit po nila. Kasi tayo, likas sa atin, sa ating pagdinig, parang ang sarap ng harmony ng tugtog, di ba, minsan?
Minsan yung mga lyrics mali-mali, pero gusto natin tunog. Diba? Pero one day, namamalayan natin, kinakanta natin, nagagawa na natin kasi may power po yun. So gayon din naman, pangalawa po, pinag-aralan po natin yung paggamit ng oras. Naalala niyo po? Okay, pag-aralan po natin ngayon, iba naman po, part 3 po tayo. Ang Iglesia ng Diyos na buhay gaya ng kawal, key verses po natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Okay, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Mahalaga yung pagbibihis, sapagkat yan lamang ang tanging paraan para tayo ay makalaban sa mga lalang ng dyablo. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Jesus, ni Kristo Jesus. Kailangan ng pagtitiis. Ano po yan? Sarili ang kalaban. Verse 4, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito, paalala, upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Ito po'y napakalaking pagpapaalala sa atin na umiwas tayo para tayo ay makapag-minister. Kaya nahihiramen. Now, pag-uusapan natin ngayon, kasi nasa Ephesians chapter 6 verse 12 pa rin po tayo, at ito po, siguro dito ko natatapusin yung tatlo po ito, pangatlo po ito, dito ko natatapusin to, kaya pupunta na po tayo doon sa aralin ng tunay na pagsusuot ng buong kasuotan. So, ganito lang po muna siguro tayo sa topic na ito. So, Ephesians chapter 6 verse 12, meron po tayo dyan kapatid. Alam natin na pagpaglaban natin na hindi saan, sa laman at dugo. Ang pagpagbaka natin saan? Laban dyan sa mga pamunuan. Hindi basta-basta ang pamunuan, ito'y may kapangyarihan, ibig sabihin, magaling siyang mandaya. Kumbaga sa biyasang-biyasa siya sa panluluko. Yung hindi nagkasala sa Genesis, yung napakawalang bahid na kasalanan, nadaya niya. How much more tayo na ipinanganak tayo'y makasalanan na? Di po ba? Si Adan nga, naloko si Eve, walang pagkakasala pa nun. Pero na-deceive. How much more tayo, may kamalayan na tayo sa kasalanan. At makasalanan tayo, buhat pa man sa sinapupunan natin, makasalanan na tayo. Sabi ng Bible. Kaya talagang may kapangyarihan siya. Meron siyang high ability. Kumbaga, sa abilidad po, ibig po sabihin dyan. Laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala. Ang pamamahala niya, hindi mabuti. Sa kadiliman po siya. Ito siya sa libutan, laban sa ukol sa espiritong kasamaan, sa dakong kaitaasan. So alam po natin yan. Ngayon, ano pa yung mga ginagamit ni Satan para tayo ay mabitag? Ano pa? Una, di ba, pinagalan natin yung mga awit. Even Christian, umaawit na mga awit na makamundo. Po ba? Minsan yung oras natin, ginagamit natin sa hindi maganda. Wasted time. Di po ba? So may tinuturo ang Panginoon sa atin doon. Ngayon, ang pag-usapan natin dahil tayo ay nasa spiritual warfare. Spiritual warfare, ang pag-usapan natin ay yung pera. Sabihin niyo po, pera. Nako, marami pong bumabagsak sa pera. Minsan ang pamilya nakakagalit dahil sa pera. Hindi na pahiram, nagalit. Totoo, hindi. Totoo po ito. Ito'y realidad ng buhay. Ito'y napakatindi ng kaaway para sirain ang pamilya sa pamamagitan ng pera. Napakabigat na kalaban ito. Pero money is a good servant, but a bad master. Pag ginawa mong master ang pera, malalayo ka na. Amen. Maraming gumagastos ng pera sa walang katuturan. Maraming gumagamit ng pera na hindi nalulugod ang Diyos. Ginagamit ang pera sa walang kasaysayan. Pag-uusapan po natin yan. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, binalik ko po ito. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan kasi nga meron naghahari po dito. May namumuno dito, may kapangyarihan dito, yung kadiliman naririto. Kaya nga sabi ng Colossians, itingin natin ang ating mga mata doon sa itaas. Kaya nahihiramen.
Kaya wag ang pinaka main ano po dito, objective na sinasabi rito, wag ibigin. Kasi dapat iibig tayo doon lamang sa Diyos. Kasi pag natutunan mo umibig sa Diyos, iibigin mo yung kanyang mga nilikha na kapwa natin tao. Amen po ba? Ang pag-ibig ay ine-express hindi sa bagay. Ito'y pinararamdam sa kapwa. Amen. Hindi mo ibinibigay ang buong buhay mo sa mga bagay, sa material na bagay. Mean to say, ang money ay material things. Pero kasi napakahalaga po nito sa atin. Kapag walang pera, nga. Di po ba? Lagi lang sinasabi po yan eh. Nalulungkot pag walang pera. Pero pag may pera, nandidilat ang mata pag nakakita ng pera. Ang tao ay mukhang alam na alam nyo po ah. Kasama rin pala ako dun eh, di ba? Tao rin po ako eh. Di po ba? Dapat tayo, hindi tayo materialistic. Huwag ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, material na bagay. Huwag natin iyukol ang pag-ibig natin sa material na bagay at sa mundong ito. Kasi pag inibig natin yan, nadadaya tayo ni Satan. Kaya nga, ang tao pag walang pera ay napapraning, sabi sa kanta. Di po ba? Sa totoo lang, sa kanila po yun. Sa mga Kristiyano, pag walang pera, nagpupuri pa rin yan. Amen? Ay kay meron at wala, sa Panginoon ako. Ganun, di ba? Dapat. Ang mga apostol, di naman nabuhay sila sa puro pera eh. Nabuhay sila sa pangangaral. Nabuhay sila sa salita ng Panginoon. Kaya nahihiramin. At ang sabi niya rito, kung ang sino may umibig sa libutan ay wala sa kanya ang pag-ibig na Ama. Ibig sabihin, ito lamang ang katunayan na ang pag-ibig sa mga bagay dito at sa mundong ito ay wala, hindi sa kanya ibinagsak ang pag-ibig ng Diyos. Malayo siya sa katotohanan. Malayo siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito yung mga magagandang pauna. Verse 16. Okay? Sapagkat ang lahat ng nasa libutan ay masamang pita. Kita mo ang pera, ginagamit sa masamang pita yan. Yung gusto niyang kaluguran ng katawan niya, gagawin niya, bibili niya. Hello? Hello? Pupunta ako doon, magdidisco. Di po ba? Kung ano-ano ang gagawin. Hello? Sinasayang ang pera. Sama-samang pita ng mata, kaluguran ng mata. Bibili na kung ano-anong papanoorin. Pero ngayon, high-tech na, di ba? Hindi ka na bibili. Di ba? Isang pindot mo lang eh, makakakita ka ng hindi magagandang di po ba? Sumunod, kapalaluan ng buhay, yaan po yung pagyayabang. Yung para bang ipag gusto ko, mas mataas ako sa inyo. Iisa tayo sa harapan ng Panginoon, pare-pares tayo. Walang tinatangi ang Panginoon sa atin. Kahit sino ka mang tagapaglingkod, walang tinatangi ang Panginoon sa atin. And verse 17, eto po, napakaganda po nito. At ang sanlibutan ay lumilipas, so bakit mo doon dadalin ang iyong buhay, yung oras mo, yung pera mo, bakit doon mo ilalaan yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Lilipas yan. At ang masamang pita nyo, lahat ng kagustuhan, lahat ng mga bagay na ninanasa ng tao, lumilipas. Lahat ng gusto ng tao, nawawala. Ngunit, datapwat sapagkat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Pag nasilayan mo at nakita mo ang relasyon mo ay sa Panginoon ka talaga, nakita mo yung purpose mo sa buhay mo, ang hahanapin mo, mabigyan ng katuwaan yung nagtala sa iyo bilang kawal. Naalala nyo? Chapter 2, 2 Timothy, verse 4. Yun lang kasi yung purpose natin, bigyan natin ng kaluguran ng Ama, bigyan natin kaluguran ng Panginoong Yesus. Kaya nahihiramen. Nung kahapon, ano nangyari kahapon? Nagka-traffic yung pastor natin. Prayer meeting. Alam niyo po kung bakit? Ang mga tao abalang-abala sa pagbili ng bulaklak. Baha pa doon, sabi nga ng driver, baha pa nga doon, ang hirap dumaan.
Bakit sila nagsisikap doon? Nagtatag yung ating pamahalaan na ipagdiwang ito para may araw na pahinga at para doon sa pagdiriwang dito. Pero ito'y paganong pagdiriwang. Gaanong kalaking pera ang inubos ng mga tao para lang sa mga hindi nananatili. Yung pagbili mo ng bulaklak, kinabukasan lanta na yan. Hello? Pagbili mo ng chocolate, sumbakit ang ipin mo pa dyan. Di po ba? Bumili ka ng wine, kasi pagbili mo ng wine, kailangan naman tumagi ka ng ganyan kasi Valentine eh. Kailangan malasing kayong magpartner. Eh di bibili ka pa ulit. Diba? Minsan, ito po mabigat na senaryo na nangyayari. Inuubos ang pera, pupunta ng motel. Di po ba? Vanity. Walang kasaysayan. Mapalad tayo ng church na ito, hindi nagtuturo ipagdiwang ang Valentine's Day. Kasi hindi po biblical, unbiblical po siya. Kasi ang pag-ibig ay galing lamang sa Diyos, hindi kay Valentin. Amen po ba? Kaya ang pag-ibig na sinasabi nila, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ang pag-ibig ng Diyos walang hinahamak, kundi ang pag-ibig niya ang hinamak. Pero nagmamahal pa rin. Amen po ba? Ganon ganon kaiba. Iba. Kaya pag pinagtampo lang ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo iibigin ang sanlibutan. At ang mga bagay dito. Kinasal na nga, di po ba? Ang dami pang ginagawang ibig sabihin, makinig kayo mabuti. Minsan, liligawan mo palit yung asawa mo kasi nagkamali ka. Ang panliligaw ba maraming beses? Hindi naman eh. Bibilang ko ng bulaklak. Valentine's ngayon kasi isang araw 2 linggo ako naglasing eh. Hindi nagbigay ng pasahod eh. Di po ba? Aamuin mo ulit. Total Valentine's na, patatawarin ko na, sabi naman asawa. Kinabukasan galit na naman. Di po ba? Kasi walang kasaysayan. Hindi nila tunay na alam ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nahihiramin, itatapik ni Brother po mamaya yan. Makinig po tayo. Okay, punta po natin. Ba't tayo umaba doon na? Okay lang po ba na medyo hihingin ko na po yung attention nyo ng kahit mga 2 oras? Okay, pag-usapan po natin yung pera dahil ito'y kayamanan na mabuti na dapat gamitin sa tama. Ang nilagay ko po dito, management or mismanagement po yan. Letter M po yan, kapatid. Mismanagement. O pamamahala o hindi tamang pamamahala. Mismanagement. Sorry po. Mismanagement po yan. So pamamahalang tama o kaya maling pamamahala ng kaperahan. Marami pong pinagkatiwalaan sa pera na nawala. Isang example, bago ko puntahan yung ating parable, isang example, sinasabi natin, Devil, kick your hands off my property. In Jesus' name. Minsan, sinisisi natin kay Satan. Alimbawa, yung tricycle ko, may tricycle po ako eh. Sabi ko, in Jesus' name, wag mong anuhin niya, batakin yung motor ko. Hindi ko binayaran, ba't di ba batakin ng kasa? Hello? Kasi ang ginawa ko, nung ako'y may tricycle po ako talaga dati. So ang ginawa ko, binenta ko. Kasi bakit? Na-mismanage ko ang kaperahan. Ito'y aral po sa akin at sinasabi ko po sa inyo. Dapat sana, yung boundary, tinatabi ko para panghulog. 3 buwan kong hindi hinulugan, baski nung hindi babatak nun. Tapos sasabihin ko, gusto kong bawiin. Di bayaran ko. Wala ako pang bayad, di mo makukuha. Tapos sasabihin mo, Satan, get out. In Jesus' name. That's my property. Kasi bakit? Mismanagement. Bakit ang kontador binabatak? Hindi ka nagsusubi. Bumili ka ng mga damit na mamahalin. Imbis na sana panglagay mo doon sa pambayad ng kuryente.
Mismanagement. Realidad. Realidad po yan. Imbis sa pambayad mo ng ilaw, tubig, yung birthday mo, ginawa mong bongga. Di po ba? Reality, life reality, realities. Totoo po nangyayari, di po ba? Marami, hindi mas sa atin, nangyayari ito sa iba. Nangutang sa 5-6. Tapos kasi magbe-birthday. Nung wala na pambayad, ngayon masaya sa nga mag-araw, maghapon, masaya. Di po ba? Nag-inom-inuman eh. Di po ba? Marami sila, mga barkada, sinama-sama. Nung naubos na yung pera, bayaran na. Ang hirap niya, hindi makapasok. Kasi masakit ang ulo. Sakit ang katawan. Sumunod, masakit ang katawan dahil nabugbog ng asawa. Naubos lahat ng sa kasiyahan, sa birthday. Mismanagement. Realities of life. Dito sa mundo, marami na tayo na pag-aaralan. Sasabihin natin, Satan, lumabas ka sa aking katawang mga taba. In Jesus' name, ginagamit pa natin ang pangalan ng Panginoon na napakabanal. Kaya nahihiramen. Puro tayo pork chop. Pata. Paano hindi ka tataba? Tapos matatamis. Di po ba? Tapos utusan mo si Satan. Hindi. Gawin mo sarili mo. I-manage mo sarili mo. Kabibili mo ng pork chop. Susunod, dapat ang bili mo lang, pata na lang eh. Kami nila Diko, nila kapatid ng makalalakihan dito, puro pata kinakain namin minsan eh. Patalbos-talbos lang. Di ba? Healthy po yun eh. Di po ba? Kaya nahihiramen. Huwag natin sasabihan yung iba kasi tayo ang may kasalanan. Kaya nahihiramen. Biruin mo, 10 years mo nang ginagawa, siyempre, ano mangyayari sa'yo? Tingnan mo, may mga sexy tayo mga kapatid dito at mga macho. Ang katawan nila. Diba? Kasi bakit? Na-manage sila ng maayos yung kanyang sarili. Nagtimpi sila sa mga bagay na hindi maayos. Hindi tama. Kaya nahihiramen. Napuntahan po natin yung talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Naku po, kalating oras. Wala na pala akong oras Talinghaga patungkol sa tusong katiwala. Basahin po natin. Luke chapter 16 verse 1 to 14. 1, talinghaga po ito. At bubuksan ito sa mga dako pauna-una. In verse 1 and 2, ito'y katotohanan, lahat tayo ay haharap at magsusulit tayo sa Diyos. Basahin mo natin sa 1, para sa verse 2, 1 and 2 po ito. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, nagturo ang ating Panginoon sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. Isa lang po ito, katiwala. At ito'y sinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. Mean to say, yung salitang pagsisira po dyan, nilustay yung mga pag-aari na may-ari. Para bagang inuubos niya, ginagamit niya sa hindi tama. Kumbaga sa parang sinamantala niya na mayaman yung amo niya na gamitin yung pera sa walang katuturan. Walang halaga. Kasi bawat bagay na ipinagkatiwala sa atin, merong purpose. Kaya nahihiramen. Bawat meron ka, may layunin niyan bakit nasa sayo. Sana mabuksan nyo po kung anong layunin ang meron na yan, bakit nasa sayo yan. Now, ito po nangyari, may nagsumbong sa mayaman, sabi niya, merong yung katiwala mong nag-iisa, taga ano po yan, medyo gumawa po yan ng ano sa inyo, mga yaman nyo, inuubos po yan. Pero syempre, sobrang yaman, di naman maubos. Kasi yan, nagpapakita yan sa Diyos at sa tao. Naglagay siya sa tao ng pagkakatiwala. Ang context po nito ay pera. Sa verse 14, pera po ang nandiyan. Malalaman po natin, kaya pag-uusapan natin yung pag-aari na kayamanan na ipinagkatiwala sa katiwala. Verse 2. Ang sabi niya rito, at tinawag niya siya at sa kanya sinabi, at ito ang nabalitaan ko tungkol sa iyo. So hinarap niya na may-ari. Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala. Kasi tunay ang pagkakatiwala sa atin, talagang haharap tayo sa harapan ng Diyos.
Harap dito sa lupa, ganun din naman. Kung naging loko tayo sa ating kumpanya, haharap tayo sa kanya, sa may-ari. Di po ba? Ipaliwanag mo kung baga sa ano ngayon ang pwede kong iganti sa'yo. Yung iba, si Kuya Fred, nagkukwento, yung company, matagal na niloloko pala nung yung katiwala doon na nag-iisa, matagal niya na pala niloloko yung kanyang amo. Na kinukuhanan yung mga resibo yata, na under the table, tinatago yung mga resibo. So, na-booking po yun, inaanak pa naman ng boss yun. So, anong ginawa sa kanya? Tinanggal. Kakasuhan pa nga. So, ito, pag-usapan po natin ito. Sabi niya, magbigay ka ng sulit. Lahat tayo magbibigay sulit. Dito pala sa lupa, tatanggap na tayo. At even doon sa future. Sabi niya, sapagkat hindi ka maaaring maging, pakibasa po, katiwala pa. Kung napagkatiwalaan siya, may katiwala pa siya, di po ba? Madalas sasabihin yun, tinuturo dito yun sa pulpito. At kung hindi na mapagkatiwalaan, aalisin na. Ito nga ang ginawa sa kanya. Inalis siya kasi hindi siya mapagkakatiwalaan. So, ito ang problema. Verse 3, yung verse 2, pagsusulit sa ipinagkatiwala sa kanya. Verse 3, ito po yung consequence ng kanyang pagiging na-mismanage niya yung kayamanan. Ano sabi niya? At sinabi ng katiwala, kanino? Sa kanyang sarili. So, meron po ditong pumapasok na kalumbayan. Sa kanyang sarili, napag-alaman niya, nako, paktay na buhay ko nito. Wala na akong boss, wala na akong pera, wala na akong ano. Eto po. Anong gagawin ko? Ang consequence na meron siya, kaguluhan ng isip. Anong gagawin ko? Nalilito na siya. Saan siya magkakaroon ng para income? Kasi hindi siya naging tapat doon. Kaya, naalala nyo, sinabi ko nung nakaraan, nung Sunday, study consequences. Yung purpose na ibinigay sa'yo ng Panginoon, gamitin mo ng tama. Pag di mo nagamit, pag idalis sa iyo yan, anong mangyayari? Hindi ba't malulungkot ka? Ano man ang itinanim natin, aanihin natin. Can I hear amen? Verse 9, verse 8 ng Ephesians chapter 6, babalikan ko lang, wala po dyan. Hindi ba't anuman ang gawin ng bawat isa, mabuti man o masama, ay tatanggapin niya muli sa Panginoon. Di po ba? Contextually, bilang kawal sa atin, bilang kawal tayo, ganyan po dapat mapagkakatiwalaan tayo. Kasi bakit? Tayo rin naman yung maguguluhan eh. Yung ating sarili naman na pahihirapan natin pag hindi tayo napagkatiwalaan. Yung consequences darating. Kung naging mabuti ka, may consequence pa rin, yung bunga pa rin nun, yung consequence, magiging mabuti pa rin. Can I hear amen? Etong verse 1 and 2, ito'y pwedeng application, makinig kayo, sa church. Dapat mahusay tayo mamahala ng kaperahan ng church. Dapat mahusay din tayo mga member ng church. Paano mamahala ng kaperahang ibinigay sa atin para ibigay sa kingdom. Hello? Kaya nagkakaroon ng problema dahil ang thinking natin mali, sa mundo napupunta. Amen po ba? Management or mismanagement. Kaya naguguluhan tayo kasi na-mismanage natin yung mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Totoo po hindi. Tapos sisisihin natin yung ibang tao. Sisisihin natin yung ganito. Si Diablo, sisisihin natin tayo ang may problema. Help me, Lord. Mean to say, mahusay pala tayo. Ayaw nyo mag-react. Mahusay pala tayo mamahala. Hindi pa huli ang lahat. Maayos ang lahat ng bagay kung ibalik natin ang pamamahalang tama at nararapat sa purpose na ginawa ng Panginoon para dyan. Lahat ng bagay may purpose. Bakit kami ganyan? Bakit yung buhay mo ganyan? May purpose siya. Sabi nga nila, Pastor, hindi nabibigla ang Diyos. Nagtuturo ang Diyos sa atin.
Nagpapaliwanag ang Diyos sa atin. Now, sabi niya diyan, sa isip siya, naguguluhan siya, anong gagawin ko? Yamang inalis niya sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magdungkal pa ako ng lupa o magbubungkal ako. Naku po, hindi ko kaya. Ang laki ng problema niya. Sana ako kukuha na ikabubuhay ko. Mismanagement. Oh, ito pa sabi niya rito. Kung manglilimos naman ako, nakakahiya. Biruin mo, karingal-ringal ng Panginoon ko. Ako yung katiwalang, kumbaga sir, tagapalos, tagapagmana na ako. Tapos mawawala ako, manglilimos ako. Ay, ang pangit naman akong tignan. Ito'y relasyon, makinig kayo mabuti, ito'y relasyon ng Panginoon sa tao. Kung hindi tayo napagkatiwala ng Panginoon, kahiya-hiya tayo. Hello? Tayo mismo mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Kaya nahihiramin. Kasi harap tayo sa Panginoon eh. Tapos ayaw ng Panginoon na tayo malungkot. Ayaw ng Panginoon na tayo ay bumagsak. Ayaw ng Panginoon na magulumihan ang puso natin. Ang gusto ng Panginoon, ipakita niya sa atin ang tamang layunin ng pera. Tuloy po natin. Consequences po yan, verse 3. Kasi siguro hindi siya marunong magbungkal ng lupa. Kasi ang tanging hawak niya, tagapamahala eh. Nasanay siyang mamahala ng mga kayamanan. Paano mag-distribute ng kayamanan? Paano magpasahod even siguro sa mga tao na pwede niya pasahurin? Di ba? Kaya niyang maglingkod. Kaso nga lang, ginagawa niya siguro, binabawasan niya yung mga pasahod. Maaring ganon. Hindi po siya na maging mabuting katiwala. Tuloy po natin. Verse 4 to 7, ano po ang kagandahan nito? Kahit siya medyo tuso siya siguro dahil siguro yung mga sahod ng mga tauhan, parang kinakaltasan niya pa, di ba? Maaaring ganon. So dito po, pinapakita po rito yung kaisipan, na-renew yung kanyang mind, na bago yung kanyang kaisipan. Kahit naman problema siya, ang kaganda nito kasi parang nagpapakita to ng meron siya ng alam doon sa Panginoon niya. Kumbaga meron siyang master na alam niya na ang ugali. Siguro ito, napag-isip-isip niya sa kanyang buhay, ito ang kanyang dapat gawin. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung pagkaalis ko sa pagiging katiwala, ako'y matanggap nila sa kanilang mga bahay. Ano yun? Sino kaya yon? Yung mga bahay, kasi mayaman yung mayaman na tao eh. Meron din mga alipin yon. At may kanya-kanyang bahay yon. Ngayon, alimbawa, sa isang malaking palasyo, meron diyan mga karatig na parang housing. Maaaring nandiyan yung mga alipin. Diyan na lang ako sa kanila. Kumbaga mabubuhay pa rin ako. Pero sa kanila nga lang, hindi na ako namamahala. Hello? Sila na mamamahala sa akin. Mabubuhay pa rin naman. Pero sila na mamamahala. Yun siguro ang kanyang thinking. Basahin natin. Sabi niya, upang pagkalis ko sa pagkikatiwala, ako'y matanggap nila sa kanilang mga bahay. Ang laman ng isip niya ay ito, verse 5. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, eto na, medyo may katosuhan po ito pero merong kagaanan. Sabi niya po rito, pagtawag niya sa isa sa may utang ng kanyang Panginoon, kasi galing siya sa palasyo, so doon siya sa maringal na boss niya sa pinaka-Panginoon Ngayon, nung bumaba na siya, eto ang ginawa niya. May mga alipin din yung boss niya yun pero siya yung unang-unang katiwala na mapagkakatiwala sa buong yun. Sabi niya, at sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sabi niya, listahan, magkano yung utang mo? Di ba, may utang kay boss, amo natin. Sige, verse 6. Ito ang laman na isip niya. At sinabi nung lalaki sa kanya, nung tao, 100 takal na lang isang utang ko. Sabi niya, 100 takal na lang isang utang ko doon sa amo natin. Sabi niya, at sinabi sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan, nasaan yung mga lagda na ikay may utang na ganyang kalaki? O naandyan yung utang mo may lagda na 100 na takal na langis.
O, ito sabi niya, at maupo kang madali at isulat mong 50. Wow! Parang ang utang niya 100, babawasan niya ng 500. Saan kaya mapupunta yon? Buhay, hay. Di po ba? Pero magugulat kayo kung bakit ito'y maganda. Sa isa naman, verse 7, sabi niya, na magkagayon, sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? O gaanong kalaki? Sinabi niya, 100 takal na trigo. Yung isa, 100 takal na langis. Yung pangalawa, 100 takal na trigo naman. Trigo naman to kasi yun ang kinabubuhay nila eh. Langis, trigo, yan po yung ginagamit nila. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan, isulat mong 80. Wow! Ilan na nawala? 20. Yung una, ilan na nawala? 50. Tuso talaga, no? No? Hindi na nga napagkatiwalaan sa malaking bagay eh. Sa maliit na bagay, may utang, naniningil pa siya. Di ba? Saan mapupunta yung 50 tsaka may 70 siguro siya doon. Pero alam niyo po ba, may maganda po dito ang pinapakita ang salita ng Panginoon. Makinig kayo. Sabi niya rito, ito'y kaisipang may pagtanggap sa kanya dahil sa gagawin niya, dahil ito'y ugali ng Panginoon. Yung may utang itong mga taong ito, naningil ba ang Panginoon? Yung siya may utang, makinig kayo. Di ba siya, nilustay niya yung kayamanan ng boss niya, ng Panginoon niya? Siningil ba siya? Siningil siya? Hindi siya siningil, di ba? Anong ginawa sa kanya? Inalis lang siya. Sa pagkakatiwala. Ang ginawa niyang ito, makinig kayo mabuti. Ito, magandang application to sa ating buhay. Itong may utang, hindi niya kinuha lahat. Kasi po, pwede naman lahat niyang kunin eh. Di po ba? Ibig sabihin, bayad ka na sa Panginoon, pag 50 lang ang babayaran mo. Di po ba? Parang nag-50-50 siya. Di po ba? Sa pangalawa, 80% ang mapupunta sa Panginoon. 20 sa Kanya. Hello? Hello? Kasi parang ibibigay niya ito ulit sa Panginoon. Hello? Hello? Kaso nga lang, kailangan niya mabuhay. Siguro ito yung pampalubag loob niya sa kanya pinaglilingkurang Panginoon. Verse 8. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala. Bakit kaya ganoon na lamang na may kasalanan ng Panginoon sa kanya, hindi nagbayad, at yung may utang sa kanya, hindi naman sa kanya yon? Yung may utang sa Panginoon, iba na ningil, yung katiwala niya pa. Bakit kaya? I'm just asking the Lord, Lord, why? Alam niyo po ba, dahil ang ugali ng Panginoon, pag ibinigay niya, pangasiwaan mo, hindi mo pa pangasiwaan, ikaw na gumawa ng paraan para maibalik ito sa iyo. Bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Sabi niya rito, pinuri ng kanyang Panginoon ang likong katiwala. Bakit? Ugali ng Panginoon yun, hindi nga siya siningil eh. Sapagkat siya'y gumawa ng may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito ay kanilang sarili lahi ay matalino, ay matalino kaysa sa mga anak ng ilaw. Mean to say, itong lalaking ito, po pwedeng Gentiles, po pwedeng Jew. Kasi itong aral na ito, o aral ng Panginoon ito, tungkol sa mga Hudyo. Amen po ba? Bakit tayo pumasok dito? Pag sinabi ito, anak ng mundo lahing ito, sanlibutan ito, mean to say Gentiles. At sumunod po dyan, yung anak ng ilaw, yung mga Hudyo. Kaya sa kanila galing ang tagapagligtas. Kaya nahihiramin, makinig kayo, unawain niyo po ito. Dahil dito, sa pag-aaral na ito, ipapakita kung anong ugali ng Panginoon. Yung katiwalang ito, hindi niya siningil ng labis yung 100. Kasi siguro, maaaring matagal na, oy, 100 pala utang mo langis, gawin mo 120, may tubo na yan. Sa halip, ang ginawa niya, binawasan niya. Na-catch up niyo po? Ang ginawa niya, mapagpatawad siya. Malaki ang pagkakautang niya, nagpatawad din siya. Kasi nga siya rin pinatawad eh. Di po ba? Hindi naman siya siningil eh. Kaso nga lang, dito sa dalawa,
may bayad pa rin, naningil pa rin siya. Pero dahil yun na ugali ng panahon, hindi niya pa masyadong nahit ang kalooban ng Panginoon, pero pinuri na siya ng Panginoon. Ano sabi ng Psalms? Ang Diyos ay mahabagin at kung umibig ay lubos. Psalms 103 po yata yan. At ang kasalanan ay hindi katumbas ng pagsuway, ang ganti ng Panginoon. Hello? Hello? Kung gaano kalayo ang ating kasalanan, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, siyang inilayo ang ating pagkukulang. Etong katiwala na to, inilayo yung dapat na parusa para sa kanya. Inalis lang siya pero hindi siya pinarusahan, dapat sa kanya hagupitin. Kasi nilustay niya nga yung ari-arian eh. Kaya nahihiramin. Pero hindi siya hinagupit. Nakalaya pa rin siya. Kasi ang Diyos ay magpagpalaya. Ang ginawa niya rin sa mga alipin na may utang sa kanyang Panginoon, ang ginawa niya ay hindi niya siningil ng labis. Binawasan niya pa. Kasi bakit? Ibibigay niya ito sa Panginoon eh. Kaya nahihiramin. Kasi gusto niya magbalik ang tiwala ng Panginoon sa kanya. O Panginoon, gaya ng ginawa mo sa akin na pinatawad mo ako, eto pong mga may utang sa iyo, ako na po gumawa na wag sila magbayad ng buo, kalahati lang po. Kaya pinuri ng Panginoon itong katiwalang ito. Tayo ba, pag may pagkakautang sa atin yung tao, anong ginagawa natin? Sinisingil po ba natin ng labis? Siningil natin 3 gifts, umaga, tanghali, hapon naman. Imbis na buwan-buwan. Di po ba? Malupit ang tao. Kasi bakit? Dahil sa pera. Kaya maraming nasisira sa pera. Aralin. Ang aral na mapapakinabangan, verse 9 to 14. Etong aral dyan, sa mga naunang 1 hanggang 7, ito yung aral dyan. Verse 9, paggamit ng kayamanan sa mundong ito. Ayan, sasabihin niya po dyan. At sinabi sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan. Ito po yung realidad na, pinapakita na po dito yung turo doon sa pantalinghaga, sa katiwala. Humarap ulit ang Panginoon sa mga alagad. Ito yung ibig sabihin niyan. Ito yung aral diyan. Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo na may walang hanggang tabernakulo. Kasi magbabalik loob din naman itong katiwala ito sa Panginoon eh. Kailangan niya lang gumawa ng mabuti. Hello? Hello? Kasi siya, ligtas naman siya. Kasi kung di siya ligtas, papatayin siya eh. Hello? Kung pag-uusapan natin kaligtasan, eternal salvation, ito'y meron na. Spiritual. Kaya nga di siya pinarusahan eh. May chance pa makapagbalik loob. Kaya ang ginawa niya doon sa mga alipin ng Panginoon, ibinigay niya para sa Panginoon na hindi siningil ng labis. Binawasan niya pa nga, gaya ng ugali ng Panginoon. Pero mas great ang ugali ng Panginoon dahil hindi naniningil kahit kailan. Hello? Inaalis lang yung mga pinagkakatiwala. Makinig kayo mabuti dahil ang paggamit ng kayamanan sa mundong ito ay paggawa ng mabuti sa kapwa. Yan po yung meaning sa Grego po ng salitang yan na sinasabi po ng Panginoon. Upang sabi niya dito, kaibigin nyo sa libutan, ibig sabihin, yung kayamanan ng mundo, gamitin nyo sa tama sa paglilingkod sa kapwa. Hindi yung magkamal ka ng salapi para sa iyong sarili na ipinakita ni Brother EJ kanina. Sumagana yung triguhan niya. Hindi na magkakasya sa aking kamalig. Ang gagawin ko ngayon dito ay magpapatayo pa na napakalaking kamalig. At matapos na gawa, ay ako'y matutulog, hihiga, iinom, magpapakasasa, kakain, buong araw ng aking buhay. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, hangal, kukunin ko ang iyong buhay. Na-stretcher doon sa di ba? Pinakita, parang pagsasadula, di ba? Sa Bible, sinasabi ng Panginoon, walang halaga ang iyong pinag-imbakan. Kasi bakit? Pang sariling kapakanan. Kasi meron ka pang kapwa. Kaya ka nga pinayaman eh. Kasi may kapwa ka. May kingdom ang Panginoon nag-i-exist.
May pangyayari po dito na sa kingdom ng Panginoon, nakalimutan mong tumulong, gamitin sa kabutihan ang perang meron ka. Hello? Ito po ang sabi, verse 9, sabi niya, at kung kanyang tanggapin kayo ay wala sa mahalang hanggang tabernakulo. Ito'y pagpapakita na tatanggapin tayo sa tahanang walang hanggan. Ito ang katunayan. Mean to say, ito yung katibayan na kayo nga'y mga anak ng Diyos, na tagalangit kayo. Ginagamit nyo yung pera dito, hindi para maging master mo yan, kundi maging master ka ng pera. Hello? Gamitin mo ang pera para sa Panginoon, para sa kapwa. Amen po ba? Yan po yung dahilan. Tunay na katuruan po ito. Ito'y aral na kapakipakinabang. Verse 10. Management or mismanagement. Ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Bakit? Na-manage mo na maayos. Sino bang may gusto ang business ay bumagsak? Wala naman po, di po ba? Kaya bumabagsak ang business dahil na-mismanage ang pera. Ang business sinamahan ng bisyo. Kaya maraming kumpanya nagsasara dahil may bisyo ang boss. Hello? Dahil sa kanyang pagkamakasarili. Bakit sumasagana ang kumpanya? Dahil nagmamahal siya doon sa kanyang mga nasasakupan. Yung pera, hindi lamang niya pinapasahod, kundi tumutulong pa siya ng kanyang pera para mapabuti ang buhay ng kanyang nasasakupan. Hello? Naalala niyo yung alipin at saka yung amon na pinag-aralan natin? Hello? May ugnayan po dapat niya sa pera. Ang mga tauhan mo, bumabali sa'yo. Pag di mo pinabali yan, siyempre, bukas walang pagkain yan Papasok yan, hindi. Masisira ang kumpanya mo. Hello? Kaya yung relationship, mas mahalaga ang relationship sa kapwa kaysa sa tao. Gamitin nyo yung pera para ang kapwa ay mawin sa Panginoon. Amen po ba? O yan po yan. Ang sabi niya dyan, at di matuwid nakakaunti ay di rin naman magiging matuwid sa marami. So kailangan, sa maraming bagay, kung napagkatiwala ka sa maliit, maraming bagay darating. Namamanage mo na maayos Dadagdagan pa ng Panginoon ng karunungan mo. Pag hindi, kahit marami yung hindi ka naman mapagkakatiwalaan, marami may nakahanda pa naman, hindi ka naman pagkakatiwalaan doon. Ibibigay pa ba? No chance na. Amen, ang hirap na. Okay, tuloy po natin. Verse 11. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan o sa mga kayamanan sa mundong ito, yung mga bagay na gustong-gusto ng mga tao, sabi sino nga magtitiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? Alam niyo po ang tunay na kayamanan, ang management, makinig kayo mabuti, hindi lang pera. Relationship sa iyo at sa akin. Yan ang tunay na kayamanan. Kasi ang kayamanan ng Panginoon sa langit, yung relationship ng Ama sa Anak at ang relationship ng Diyos sa tao. Yun yung tunay na kayamanan. Amen po ba? Kaya nga handang iwanan ang lahat, alang-alang sa iyo at sa akin. Nagkatawan-tawang Panginoon. Amen po ba? Kung ang mundong ito ay hindi tayo mapagkakatiwalaan, gayon din naman sa panahong darating. Alam niyo po ba, pagdating ng time, pamamahalain din ng Panginoon sa atin yung mga bagay na ipagkatiwala sa atin? Hello? Pag hindi ka na pagkatiwalaan dyan, pagdating ng time, hindi pagkakatiwala ng Panginoon sa iyo yan. Naalala ko si Pastor, may pinalalang kwento na kinukwento ko Yung amo, nagpatayo ng bayan, katiwala, eto gawin mo sa bayan, ganda ng plano, pinakita sa kanya. Ginawa nung katiwala, babawasan ko ng materialis to, kasi kikikbakin ko ito. Babawasan ko ng simento, babawasan ko ng bakal, yun lang nagpapatatag sa building Yung pundasyon, hihina po yun. Imbis na 5 poste o 8 poste, gagawin kong 6. Eto na, natapos na po. Pagtapos na, ang ganda naman ay tsura
Ayon sa plano nakita, pero yung loob di mo makikita eh, na dinaya. Wow, ang ganda, sabi ng amo. Wow, ang ganda naman. Talagang bilib ako sa iyo. Kaya itong ginawa mong bahay para sa akin, ibinibigay ko sa iyo. Naku, ayaw tanggapin. Kasi baka pag-akit na hagdanan bumagsak. 'Di ba? Baka dumaan yung lindol, gumuho. Ay, hindi po, sa iyo na po yan. Hindi po akin yan. Nagpupumilit pa. Po ba? Kasi bakit? Hindi siya napagkatiwalaan. Hindi niya alam sa kanya pala ibibigay yun. Hello? Kaya kung ano binigay sa iyo, may purpose yun. Dapat maging tapat ka doon sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Lalo na yung pera, pinagagawa ng Panginoon sa iyo, alamin mo. Bakit ako masagana ngayon? Kailangan pala may dapat tulungan. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi niya po, verse 12, at kung kayo maging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sa iba na to sa kayamanan ng iba, mean to say, pag ikay naging katiwala na sa isang mayaman na pamilya, dapat ay mapagkakatiwalaan ka. Huwag mo na sayangin yung pagkakataon. Sa kayamanan, sino ang sa inyo ay magbibigay sa inyong sarili? Di ba siya rin? Di ba? Yung boss mo rin naman na magpapala sa iyo eh. Kaya may mga ngayon, may mga boss ngayon eh. Halimbawa, naglilingkod siya, mayroong tahanan yung pamilya ng lingkod niya. May sarili din bahay. Hello. Malapit sa kanya. Amen po ba? Ibibigyan din naman siya eh. Ano ibig sabihin ng kayamanan ng iba ay hindi rin mapagkakatiwalaan? Sino pa magtitiwala sa atin? Kung sa ibang tao nga di tayo mapagkatiwalaan pag nabalitaan po yun na iba, hindi rin magtitiwala ang tao sa atin. Amen po ba? Kaya nahihiramin. Verse 13, malapit na po ako matapos. Nag-0-0 balance na po yun nawala na. Okay, nakalagay po dyan Verse 13, walang alipin na makapaglilingkod, saan? Sa dalawang Panginoon. Now, tayo ay kawal, spiritual warfare. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kapopotan, una, ang Diyos o kaya yung pera. O kayamanan, excuse me po. O kaya naman, kapuputan, yung pera, iibigin ng Diyos. Di po ba? Hindi dapat magsasabay po ito. Kasi dapat maging tagapaglingkod yung pera ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ipaglingkod natin yan sa Kanya. So sabi niya po dyan, o di kayo magtapat sa isa at papawalang halaga ang ikalawa, kundi kayo maglingkod, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Mammon, sa isa pong salita po dyan. O sa mga material things na bagay. Hindi nyo po pwede pagsabayin niya paglilingkod. Ang ibig sabihin dyan, hayaan mo yung mga bagay ang maglingkod sa Diyos. Hello? Hindi po pwede maglingkod ang Diyos sa mga bagay. Hindi mo pwede baliktarin yan. Dapat yung mga bagay na nilikha ng Panginoon, ipaglingkod sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nahihiramin. Lalo na yung kaperahan. At yung katotohanan na ito, ipagpapakita na dapat maglingkod tayo sa iisang Diyos lamang. Ang pera mo, hindi sa iyo yan, sa Panginoon yan. Ang kayamanan mo, property mo, hindi sa iyo yan, sa Panginoon yan. Paggamit mo sa Panginoon yan. Kaya nahihiramin. Verse 14. Ang mga Pariseo na pawang maibigin sa salapi, wow! Talagang maibigin sila. Pariseo, ito yung mga tagapagturo. Ito yung magagaling sa Bible. Tagapagturo, pero sa kanilang buhay ay hindi ginagawa. Maibigin sa salapi at nakarinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinuya nila. Alam nyo na. Alam nyo po ba ang verse 14 na ito, bakit isinama po? Sinasadya ng Panginoon ang pagkakataong ito para turuan ng mga alagad sa harap ng mga Pariseo. Ito'y pananadyang turo para ituwid, magpalaya sa mga nabibihag sa salapi.
at sa mga tao, sa lahat ng tao, para ipaaral ito, para ituwid ang kanilang pamumuhay na hindi yaan ang tunay na buhay. Hindi sa tinatangkilik ayon doon sa Luke chapter 12. Hindi sa tinatangkilik ng tao na siya ay nasa kingdom. Meron ka nga niyang kayamanan, pero wala ka naman Diyos. Ano mangyayari? Hindi mo natagpuan ang purpose ng Panginoon. Bakit ka pinayaman? Sinadya ito ng Panginoon na magturo para siya ay magpaalala, magbabala. Para yung akayin ng Panginoon ang mga nasa tuwid na daan na huwag mabihag ng salapi o kayamanan. In 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10, datapat ang mga nagsisipagdasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at silo ng maraming pitang hangal at nakasasama. Yung naghahangad. Sabi niyo po naghahangad. Kung pinayaman ka, okay lang po yun. Hindi mo hinangad. Kasi binless ka ng Panginoon. Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero yung hinahangad mo, to the point ay kamatay mo. Hindi ka na natutulog. Kahanap ng pera. Katatrabaho mo, lupay-pay na katawan mo. Kahahanap mo ng mga mayayaman na tao para makipag-ugnayan ka. Para sa mga masasamang business. Nahuhulog sa maraming pitang hangal na masama. Siya'y naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Tignan mo, to the point, pagdating ng time, yung ginawa nyo pala ay walang kasaysayan. Kasi bakit? Sa pag-ibig sa salapi. Verse 10, ito po ang sasabihin niya po dyan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na lahat ng uri ng kasamaan. Kasi bakit? May namamahala dyan. Dapat ikaw ang mamahala. I-redeem mo yung pera na para sa Panginoon. Yung sa mundo, para magamit ng Panginoon, i-redeem mo yan, gamitin mo sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dyan, lahat ng uri, ibig sabihin, sari-sari po yan. Magkamal lamang ng salapi. Sa pagnanasa sa ibang nangasinsay sa pananampalataya, minto siya'y nalayo sa pananampalataya. Kaya nalalayo ang mga tao sa pananampalataya dahil natabunan ng pera ang mata. Hello? Na ipagpapalit ang mga bagay, ang relasyon na dapat ay sa Panginoon. Sabi niya dyan, at tinawag ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan, mintos ay sila mismo ang gumawa ng kalumbayan sa sarili nila. Sila mismo ang nagtarak ng hindi magandang bagay sa sarili nila. Huwag nating isisisi sa iba. Isisi natin sa ating sarili. Kasi tayo ang gagawa nun eh. Hello? Kasi bakit? Iniibig natin yung mga bagay-bagay at yung salapi. Minsan, kakalimutan natin yung pagdalo dahil sa salapi. Para sa atin yung pagdalo, di po ba? Hello? Pero may mga emergency, okay po yun. Pero hindi emergency, magpapahiga-higa ka lang sa bahay, tapos di ka pupunta sa church para manambahan, makinig sa salita ng Panginoon, ang spiritual life mo babagsak. Ano papasok ngayon? Paghahariin mo na ngayon na mamahala sa libutang ito ng kadiliman para mag-isip ka ng mga bagay sa mundo. Amen po ba? In 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, ito'y paalala, kaduktong po ng context na yan, ito'y pagpapaalala sa mga mayayaman. Meron po dito mga pinasagana sa church. Every churches may pinasagana ng Panginoon. Ito'y paalala sa inyo. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magmataas ng pag-iisip. May mga dumado, paano makakapunta dito yung mayaman? Di ba sa pagsishare ng salita ng Panginoon? May dumadalo sa atin mga mayayaman, minsan may mayaman, di po ba? Dapat tayo pala nagbibilin sa kanila na huwag sila mapagyabang. Kasi pera nila, kailangan ng Panginoon nila yan. Kailangan ng Panginoon natin yan. Hindi para manghingi sa kanila, para hindi sila magtiwala sa hawak nila, kundi magtiwala sila sa Panginoon. Amen po ba?
Huwag magmataas. Ang sabi niya po diyan ng pag-iisip, at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. See, ang kayamanan nanatili. Pero ang paggawa ng kalooban ng Panginoon nanatili. Ano yon? Yung kayamanan, gamitin mo para sa Panginoon. Yung pera mo, gamitin mo sa Panginoon. Iyon ang mananatili. Amen po ba? Sabi niya, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Minsan, di ba, sinasabi natin, ito ang sasabihin ko sa inyo. Di ba, sinabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di po ba? Ano yung mga bagay na naroroon? Minsan kasi puro wants. I want this, I want this, I want this. Pero yung need, hindi na importante, kundi yung wants. Bahay, damit, pagkain, inumin, yun yung primary na pangangailangan ng tao. May bahay ka na, magpapatayo ka pa ng isang mansyon. May mansyon ka na, magpapatayo ka ng bungalo, semi-bungalo. Diba? Huwag ka nang gawa ng ganun. Gamitin mo sa Panginoon. Kaya, bakit ka pinayayaman? Gamitin mo para sa Panginoon. Kasi bakit? Ang tunay na kagalakan hindi base po sa dami. Ang tunay na kagalakan pag naipaglingkod mo sa Panginoon. Kasi ang tunay na kapayapaan mo ay sa Panginoon, hindi sa mga bagay. Amen po ba? And verse 18, babala rin po ito sa atin na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman, para sila'y magsiyaman na totoo. Yung paggawa mang ng mabuti ay yun ang tunay na kayamanan. Kung ano meron ka, gamitin mo para sa kabutihan. Para yumaman sila. Yung mayayaman, lalo silang yayaman dahil tumutulong sila. Amen po ba? Sa nangangailangan. Sabi niya dyan, at sila'y magsiyaman sa mabuting gawa na sila'y maging handa sa... Pag may bigayan na nagtatago yung iba eh. Hello? Nagtatago yung wallet. Sinadya ng Panginoon na meron may makakaya sa church at sa kalsada para makita nila na dapat natuturuan natin sila na wag sila magmayabang, magmataas. Kasi ang tunay na kayamanan hindi ang pera. Ang tunay na kayamanan ay mabubuting gawa na pinagagawa sa atin. Pamimigay maibigin sa, pag sinabing maibigin, all the way. All out. All the way yung pera niya. Nagse-serve. Hindi master ang pera ng tunay na kawal ni Kristo. Kundi ang pera, ang master niya yung humahawak. Kung saan siya dalhin. Amen? Pag dinala mo sa Panginoon yan, mean to say, ang nagmaging tunay na master niyan, ang Panginoon. Kasi siya nagmamayari niyan eh. Amen po ba? Ang Panginoon may hawak ng pera. Ang pera mo hawak sa Panginoon yan. May nagkatayo nga dito, ginto pilak sa iyo, Panginoon eh. Kung pinagkatiwala sa akin to, ibibigay ko din sa iyo. Kasi sa Panginoon yan eh. 19, natapos na po ako. Na mag-ipon ng kanilang sarili isang mabuting kinasasaligan, ang pag-impok ng kayamanan dito sa lupa ay walang saysay, may naninirang tanga. Di po ba? Sabi sa Matthew. Dapat mag-impok tayo saan? Sa langit. Ang sabi niyan, mabuting kinasasaligan para sa panahon darating. Kailan to? In future time. Ang paggawa mo na mabuti, lagi umaalingaw-ngaw yan sa Panginoon eh. Ang kulang sa ating mga Kristiyano bilang church o kawal, application. Marami na tayong aral. Marami na tayong natutunan. Kaila pastor, kaila deacon, yung mga tumatayong kapatiran dito. Pero alam niyo po kulang sa atin, minsan bine-blame natin yung mga tagapagturo. Ang kulang ay ikaw at ako. Application. Study consequences. Upang sila'y, sabi niya, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay kapayapaan.
maubos mo man ang kayamanang may hawak ka ngayon para sa Panginoon, tunay kang mayaman. Kasi bakit? Hindi ka taga-lupa, taga-langit ka. Kaya nahihiramin. Last, conclusion. In 1 Corinthians chapter 9, maraming nagdi-discuss nito, maraming nagtuturo po nito. Dito po tatapusin, verse 6 to 7. Sige po. Sandali, 2 Corinthians po kapatid. Sandali, mali po yung ating Babasahin po natin. Marami pong nag-ano niyan, marami nagtuturo yan sa giving po yan. Okay. 9. Okay. Datapwat ang sinasabi ko sa iyo, 2 Corinthians, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. Sinabi begins sa sabi po sa 1 Timothy. Sabi niya, naghahasik ng bahagya ay marami naman mag-aani ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Kung nalaman mo na ang consequences ay mabuti, damihan mo. Hello? Kung gusto mo ang consequence mo ay sagana, gumawa ka ng tama. Gumawa ka ng mabuti. Kaya nga nasabi ko, study consequences. Kung ang hinasik mo ay konti, ang consequences po niya ay konti rin. Kung nang tanim ka ng marami, ang anin mo ay marami. Amin po ba? Simulan nyo na magtanim ng marami. Para marami kayong kagalakan tanggapin. Amin po ba? Verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Ang pagbibigay, sa pagpapasya po yan eh. Bago ka magbigay, nagpapasya ka muna, di po ba? Pero minsan may battle sa mind, ang pasya. Ngayon, kung ang pag-ibig mo ay para sa Diyos, ay magpapasya ng tama yan. Magpapasya po yan ng very generous giving po yan. Yung generosity mo, hindi mo maiko-contain sa pinakamadaling salita. Hindi mo maunawaan kung madaling salita. Bakit pa nagbigay yan? Walang-wala na nga yan eh. Di po ba? Hindi mo maintindihan yun eh. Kasi bakit? Sa generosity niya, doon sa puso nagpasya na merong pag-ibig ang Diyos at umiibig siya sa Diyos. Amen po ba? Magbigay ang bawat isa na pasya ng kanyang puso, huwag mabigat ang loob. Doon, may nagpapasya po kasi mabigat ang loob eh. Naku po, sayang naman to. Diba? Inipit-ipit ko na nga lang to. Alam mo, ba't inipit yan? Pinabibigay ng Panginoon yan eh. Gustong gamitin ng Panginoon yan eh. Hello? Ba't may naipit pa ako dito? Parang masama pa loob mo magbigay. Di po ba? Ang pagpapasya po pwedeng masayang puso o kaya masamang loob. O dapat dito ay, dahil sa kailangan ko magbigay. Kasi sabi ni pastor, magbigay daw ng generosity. Hindi. Sinasabi ko ito, pangangaral ng Bible na ito, sinasabi sa atin lagi ito, para matuto tayong magtiwala sa nagbigay buhay sa atin. Sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Parang hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yung masama ang loob. Nagbigay tayo sa bata, paslit na gagala-gala, nagbigay ka ng piso, alis ka na nga, buwisit ka eh. Diba? Sama pa loob natin. Di po ba? Nalulugod ba ang Panginoon doon? Nalulugod ang Panginoon pag masaya ang puso natin nagbibigay. Sige, go. Lumarga ka na. Diba? Last verse. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya na sumagana sa inyo. Sasagana ba ang biyaya ng Panginoon kung masama ang loob natin? Hindi po. Ang masayang puso na nagdesisyon, nag-decide sa kanyang puso, dito sa isip,
Nag-decide na sa Panginoon ito hindi sa akin. Upang kayo'y mayroon laging may buong kaya sa lahat ng magsipanagana sa bawat gawang mabuti. Alam niyo po ba kaya ka pinapasagana? Dahil diyan sa paggawa ng mabuti. Saan ka masagana? Piliin nyo. Ano sa iyo yung masagana? Gamitin nyo yung, alam masagana ka sa lakas, gamitin mo yung lakas mo para sa Panginoon. Pera, gamitin mo para sa Panginoon. Amen po ba? Now, panahon na po ito na sa pag-aaral natin na ito, na kauli-ulian, na part 3 po ito, pupunta na po tayo sa aralin patungkol sa pagsusuot ng buong kasuotan. Susundan ko na po yan sa Sunday. Makinig kayo mabuti, ito ang pinakamahirap na kalaban. Sarili. Sarili natin, pag nakakakita tayo ng pera, parang parang ang dali natin mahalina. Sana makontrol natin sarili. Makita natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, bakit tayo may pera. At bakit tayo ginagamit ng Panginoon para dyan. May mga sa church kasi may ginagamit ang Panginoon para sa pera. Para gamitin sa ministry. Pag dumaan ang church sa paghihirap, sa sasalipi, makinig kayo mabuti, dapat nariyan ka para tumulong. Kasi bakit? Baka hindi pag-ibig ng Diyos ang nasa sayo. Pag-ibig niya sa libutang ito. Ang kapakanan ng gawain ng Panginoon, uunahin din dapat natin. Bibigyan din natin attention yan. Kasi dapat, una, makinig kayo. Una, pamilya. Dapat ang pera mo napapakinabangan ng pamilya. Amen po ba? At sa kingdom din. Amen po ba? Kasi ano ang una niyang kingdom? Pamilya mo. Hello, sumunod ang church mo, di po ba? Kahuling kingdom po ito Pero ang kapitbahay, nasa kingdom pa rin tayo, pero wala sila sa kingdom, ipamalas mo rin sa kanila ang generosity mo. Amen po ba? Na pagka may crisis ang church sa kaperahan, anong gagawin natin? Help me, Lord. Dito kayo pinapakain. Dito tayo nakakakain ng isang espiritu. Pinalalago ang ating espiritu. Ng espiritu ng Diyos. Tulong-tulong po tayo. Ilang aral pa ba ang ating tatanggapin? Simulan na natin sa application. Huwag yung patay mali siya po tayo. Nababaliwala natin yung mga bagay na mahalaga. Ang church, hindi makapagpapatuloy paghirap sa pananalapi. Mahalin natin yung ating gawain ng Panginoon ito. Kinakausap tayo ng Panginoon. Ito na ang tamang panahon. I-manage natin ng tama ang ating kaperahan. Personally sa atin. Bawat isa sa atin. Isipin naman natin, kahit sa huli, ang gawain na ito. Kasi alam ko, pag naisip nyo sa huli, naandyan lahat. Ang kasayahan, kagalakan ng puso at kapayapaan. Amen po ba? To God be all the glory. Salamat po.